Salamat sa natubag. Isang mapalang hapon mga ka-LA! Ayan. So, again, it's our third month, I think, sa ating LA. And I am really happy na dumarami po tayong lahat. So, kahapon, I was thinking kung ano ang gagawin ko sa inyong harapan. Kung saan po akong mga himuon ba. Then, kaya siya, murag bigla lang na nag-pop up sa ako ang mind kani siya himuon. So, I want to illustrate to you what our hearts are is. Tama ba? Kung ano yung mga puso natin or kung ano yung mga buhay natin. Ayun na naman yung effects ng kanta. So, ito siya, ipagpalagay natin na ito yung parang buhay natin. Minsan dumarating po sa buhay natin na kung saan na-harden yung puso natin. Na parang nagiging, isa siyang matigas na ice. Diba? Isa nakabalot ay isa nakatry drink na ice na humok. Diba wala? So our hearts is like an ice na sobrang tigas. Amen? Bakit siya tumitigas? Tumitigas yung puso natin kasi sa mga nararanasan nating problema. Amen. Tumitigas yung puso natin kasi nasaktan tayo. Tumitigas yung puso natin kasi minsan sinasabi ng magulang mo, ayaw ka tendera, kay dili dapat ka magbago. Ayaw ka tendera, LA, wala dapat pinagbagoin mo ang kinabuhi. Minsan nag-harden yung heart natin kasi hindi mabigay ng parents natin yung gusto natin. Minsan nag-harden yung mga puso natin kasi may mga bagay na gusto mo itong mangyari pero worse yung nangyari sa'yo. And the sad thing is that, itong ice na to or itong matigas na puso na ito is napalitan. Hindi lang siya tumigas, but then dumating sa point na nadurog yung puso natin. Amen. Dumating sa time na nadurog yung puso natin. Kasi hinanap natin yung kaligayahan sa mundo. Nadurog yung puso natin, maaaring na broken-hearted ka. Bakit? Kasi akala mo yung taong magmamahal sa'yo, yun pa yung taong sasaktan ka. Amen. Akala natin, na mahanap natin sa mga kaibigan natin, yung tunay na kaligayahan. Akala natin sila yung magiging sagot sa lahat ng mga sakit na nararamdaman natin, na sila ang makakasagot sa pagmamahal na hindi natin minsan makita sa mga parents natin. But then, the worst thing is that, minsan pinatraidor tayo ng mga kaibigan natin. Diba? Diba? Nagka-crush yung mga puso natin or nadudurog yung mga puso natin dahil sa mga problemang nangyayari sa ating buhay. That sometimes we ask God, Lord, why and why me? Lord, bakit sa paglilingkod ko ginawa ko naman, pero bakit ganon? Durog na durog pa rin yung puso ko. Amen. Tumating sa point na sa buhay mo, na akala mo tanggap ka ng tao, pero hindi pala, na binubuli ka, na sinasabi na, wala kang mararating sa buhay. Wala kang mararating sa buhay, kasi ganyan ka na pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Yan ang sinasabi ng mundo sa atin. Kaya ang nangyayari is nadudurog po yung puso natin. But then, mga kapwa ka LA, here comes Jesus Christ enter to your life. Dumating si Jesus Christ sa buhay natin. Na kung dati yung puso natin is durog na durog dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, dumating yung Diyos na handang sagipin ka na, hindi man kayang ibigay ng mundong ito ang kaligayahan na hinahanap mo, ako kaya kong ibigay para sa iyo. Amen. Hindi man kaya ibigay, feeling mo man na down ka, feeling mo man na wala kang kwenta, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang ginawa ko. Amen. And once naiinit ka sa paglilingkod sa Diyos, once na mag-decide ka sa buhay mo na magpagamit ka sa Diyos, once na mag-decide ka na i-turn back or tumalikod sa lahat ng mga kasalanan mo, God is going to enter into your life. And once God enter into your life, amen, matutunaw yan. Yung puso mong durog, bubuuin ulit ng Diyos. Amen.
Matutunaw ang lahat ng tunog ng puso mo once na magiging mainit ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon pa lamang you are 16, 15, or 18, ano man ang edad mo, right now, do not waste the opportunity because this is our time. Amen. Huwag mo nang hayaan na madudurog ka pa ng ibang tao. Huwag mo nang hayaan na madudurog ka pa ng mundong ito. Let God fix your heart because only God can. Ang Diyos lang ang makakaayos ng puso natin at wala ng iba. Hindi yan maayos na kaibigan mo, hindi yan maayos ng boyfriend mo or ng ex mo, maayos yan ng Diyos. Amen. Sapagkat ang Diyos lamang ang siyang may kaya na ayusin ang lahat-lahat ng mga buhol-buhol na yan na meron sa buhay mo. Amen. And this is our time. This is, kung naghahanap ka ng sign, Lord, kailan mo ako gagamitin? Sasabihin ko sa iyo, this is the right time. Amen. Kaya patuloy tayo na umattend ng LA. Patuloy tayo na magpagamit sa Diyos kasi may gagawin ang Diyos hindi lang sa buhay ko, kundi sa buhay ng lahat ng taong naririto. Kaya magandang hapon po sa ating lahat and may God bless us all.